Gagawa tayo ng no-bake na ube creamy cheesecake. Bagay na panghanda para ngayong Pasko dahil alam nyo na Pasko talagang babaha ang ube na mga dessert. Perfect na combination talaga ang ube at keso. Yes, ang cake base natin ay moist na ube cake. Ayan, tikman na natin. Okay. Ayan siya. Okay, so unahin natin ang ating ube na moist cake. Madali lang to. I-mix lang natin siya lahat sa isang bowl. Meron tayong all-purpose flour. Pwede yung isift para siguradong walang buong harina. Ito naman ay baking powder. Maglagay tayo ng konting asin at milk powder. Ang gamit ko po ay Bear brand pero pwedeng gumamit ng ibang brand. Lagyan din natin ng white sugar tapos i-mix na muna natin. And then maglagay tayo ng tubig. Cooking oil, yes, pwede pong gumamit ng vegetable oil. At itlog. Ito naman ang ating ube flavor. Maglagay tayo ng konti. At dahil nakukulangan ako sa kulay, maglalagay tayo ng violet na food color. Tapos ay i-mix natin ng mabuti at siguraduhin wala ng lumps. Ito ang gagamitin kong cake pan. So, dito ko na lahat ibubuhos yung ating cake batter. And yes, pwede naman na i-divide mo siya into 2 equal parts at dalawa yung cake pan na gagamitin mo. Pero, dahil nga sa steam natin siya lulutuin, hindi po kasya ang dalawang cake pan na ganito. So, dito ko na lahat ibubuhos yung ating cake batter. And, dahil hindi nga tayo gagamit ng oven, nagpakulo na ako ng tubig dahil isi-steam natin ang ating cake. So, ibusan natin ang cake batter sa ating cake pan na may parchment paper at lightly grease ang mga gilid nito. I-tap natin few times to release air bubbles. Tapos ay ilagay natin sa steam basket. And kumukulo na siya, so maglagay tayo ng malinis na tela. Tsaka natin ilagay ang ating takip. So, naglalagay tayo ng tela para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating cake. So, isalang na natin. At lutuin natin for 50 to 60 minutes over medium heat. After 50 or 60 minutes, i-check natin. So, gamit ka ng toothpick or barbecue stick. So, ayan. So kapag pagtusok mo ay merong konting moist crumbs, okay na yan, luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So hanguin natin ito, palamigin ng mga 10 minutes, tapos i-unmold natin at palamigin natin siya completely, tsaka natin siya i-cut. Ayan, after 10 minutes, tanggalin natin yung cake pan and then gently peel the parchment paper off and cool completely. And kapag malamig na ang cake, pwede na natin siyang i-cut. So, etong nag-crack na part ng ating cake ay pwede natin siyang tanggalin. At huwag mo siyang itatapon na dahil pwede mo siyang gamitin or pwede mong kainin. Tapos ay i-cut natin ito sa gilid. Next naman ay gawin natin ang cheesecake na mixture. So, meron tayong cream cheese, all-purpose cream, condensed milk, at gelatin. Sa mga nagtatanong kung pwede po ba ang gulaman, hindi po. Magkaiba kasi yung gulaman at gelatin. Same sila na jelly, oo, pero iba yung result niya kapag ginamit mo siya sa mousse or cheesecake. And kung gulaman talaga ang gagamitin nyo at same procedure yung gagawin nyo, iba talaga ang result. May possibility na hindi siya magsiset. Or yung procedure na gagawin mo, yung talagang lulutuin mo siya, yung bang tutunawin mo yung gulaman hanggang kumulo yung mixture. Kapag ganun yung gagawin nyo, ang result ay iba din. Para siyang, alam mo yung jelly na kapag kumain ka, may firmness talaga, feel na feel mo, hindi siya yung parang creamy, hindi ganun yung dating niya. Pero kung gelatin ang gagamitin mo at susundan mo yung process na gagawin natin, makukuha mo yung tamang texture. Soft and creamy siya, so wala siya yung parang bite na parang kumakain ka talaga ng mga, yung parang kumakain ka ng jelly ace, hindi po ganon. And sa all-purpose cream naman, yung iba, isa lang yung ginagamit kasi gusto nila lasang-lasa si cream cheese. Ako naman, gusto ko na hindi masyadong malasa kasi natatapangan ako sa cream cheese. Pero again, pwede po na isa lang yung gamitin nyo na all-purpose cream at sa
condensed milk naman ay pwede din na hindi na maglagay, asukal na lang talaga yung ilagay ninyo. Yung iba ay naglalagay ng powdered sugar. Yun yung inilalagay nila. Pero dito sa recipe natin, condensed milk yung gagamitin natin. So, 2 pakete ng gelatin ang gagamitin ko. Ilagay natin sa maliit na mangkok at maglagay tayo ng room temperature na tubig. Mix lang natin para siguradong basa lahat ng grano ng gelatin. Tapos ay iset aside na muna natin para mag-bloom. In a separate bowl naman ay i-cream natin ang softened na cream cheese. Ayan, na-cream na natin. Next naman ay i-whip natin ang all-purpose cream. Ang all-purpose cream natin ay chilled overnight. So, i-whip natin ito sa high speed until mag-double ang size ng ating cream. Kapag nag-double na ang size ng ating cream, ilagay na natin ang cream cheese. Tapos ay i-mix natin ng mabuti. And ayan, na-mix na natin. Itabi na muna natin ito at lagyan natin ng mainit na tubig ang ating na-bloom na gelatin. Tapos ay i-mix natin ito para matunaw ang gelatin. Pagkatunaw ay itabi na muna natin para ito ay medyo lumamig. So unahin na muna nating i-mix ang ating condensed milk. And yes po, ang condensed milk ay chilled overnight din. So i-mix na natin ito ng mabuti. And then, ilagay na natin ang tinunaw na gelatin ng pakonti-konti while mixing. At isabay na din natin ang vanilla essence. Okay, ngayon naman ay para sa molde or container na paglalagyan natin. So, first layer natin, ang gagawin ko, hindi ko siya ilalagay sa molde. Gagamit ako ng acetate. So, pwede sana gumamit ako nung yung springform na pan, yung natatanggal yung belt. Pwede sana yun. Kaso lang, gagamitin ko siya sa next na recipe natin. So, ang gagawin ko na lang, acetate na lang. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. And sa second layer naman ng cake natin, o yung kalahati ng ating cake, dito ko siya i-assemble sa clear pack na square. And yes, pwedeng gumamit ng kahit anong shape. Eto, meron tayong rectangle na clear pack. And pwede din na ganito. So, pwede talaga kahit anong container. Pwede na kahit kung sa bahay lang, kung ano yung available sa inyo, pwede din. Eto kasi, pwede nyong pambenta. Kung dito yung ilalagay, pwede nyo siyang ibenta. Or pwede din sa mga maliliit na mga clear packs. Gaya ng ginamit natin last time. So, mag-assemble na tayo. So, yung isang layer ng cake ay inilagay ko dito sa chopping board. Tapos ay lagyan natin ng acetate. So, dinugtong ko lang siya gamit ang pandikit, yung adhesive tape or scotch tape. Pagkadugtong ay pwede nang ilagay ang cheesecake na mixture. Tapos ay spread lang natin yung mixture para pantay. Eto naman ay optional, maglagay tayo ng ube halaya na topping. Tapos ay ilagay natin sa chiller overnight. Next naman ay sa clear pack natin siya ilagay. Kung napapansin nyo, maraming cut yung ating cake. Kasi diba yung cake natin ay bilog, kinat ko siya sa rectangle na size. Nagbago yung isip ko dahil gusto ko dito lang sa square natin na clear pack ilagay. Kaya ganyan siya. So anyway, ilagay na natin yung ating cream cheese na mixture dito. At maglagay tayo ng ube halaya na topping. And then, i-chill natin overnight. Ayan, eto na siya, nag-set na. So ngayon, tanggalin natin to, tapos paglagay tayo ng cheese na topping. Tapos ay lagyan natin ng grated cheese. At eto na ang additional na handa para ngayong Pasko, ang ating no-bake na ube creamy cheesecake. Ayan, tikman na natin. Okay. Ayan siya. Yes, perfect to. Dahil perfect combination ang ubet at keso.
So, yung base natin ay may cream cheese, kaya tamang-tama. Kaya kung mahilig kayo sa cheesecake na dessert, tapos ube, 2-in-1 na siya. May ube cake ka na, may cheesecake ka pa. Saan ka pa dyan? And, yung ating cake, moist talaga siya. And sa toppings, pero hindi ganito. Pwede kang hindi naman mag-melt, pero yung parang super spreadable yung yung ube halaya. So, pwede mo siyang i-toppings ng ganyan. Or, pwede din plain. Walang toppings, pwedeng ganon. Or kung gusto nyo, custard or muffining, pwede din. Pero, baka, hindi ko lang alam kung trip nyo yung ganun, yung parang, baka sobrang tamis na. So, alalay lang. And sa size, di ba gumawa tayo ng yung nasa clear pack. Papakita ko sa inyo. Ayan, eto siya. Maganda din tignan na ganito. Oh. Pwede talagang pambenta, no? Ayan. So, kita nyo ang layers ng ubi cake at ng ating cheesecake. Ayan. So, again, pwedeng maliit nito dahil and kung microwavable ang trip nyo, pwede din. And kung gusto nyo nalagyan ng ube flavor, yung mismong cheesecake natin, eto, yung white part, pwede. And kung gusto nyo din na iba, yung i-pair na cake, hindi ube, pwede kung feel nyo, pandan, Pinoy na Pinoy, or kung gusto nyo, strawberry cake, pwede din. So, again, lahat ng ginagawa nating recipe ay pwede nyo talagang lagyan ng twist ninyo, lagyan ng creation ninyo. Lahat ng maisipan yung idea ay pwede. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Para sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!